Hi guys! Una po sa lahat, gusto namin magpasalamat sa mga subscribers po namin at sa mga patuloy pong nanonood ng aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy niyo po sana kaming suportahan at i-follow. Maraming salamat po. God bless po. Big thanks nga pala kay Pinboy ng New Zealand at Bexan kay ng Canada at kay Inagsen. See ya! Wallaceville subdivision. Hindi ko alam kung Wallaceville subdivision yung tawag. Ayan pala yung yung H2O. Diyan dating nag-swimming lesson ng mga bata nung medyo bago-bago pa kami dito. Oo, kasi mas maganda daw diyan. Dinadayo pa namin yan. Siguro mga 30 minutes ba ang drive from our house, no? Yung dati naming tinitirahan. Pero ano na siya ngayon, newly renovated na? Kala-renovate lang yan. So, mas maganda na din siguro yung loob niya. Dati dyan sila, tapos nilipat namin sila sa may Huya Pool kasi mas malapit na dun sa tinitirahan namin. Pero ngayon, hindi na sila nag-swimming lesson, nag-stop na sila. Ayaw na daw nila. Kasi daw mga kasama nila, mga baby daw, sila lang daw yung mga matatanda. Pero parang actually, hindi naman talaga yun yung reason nila. Ayaw lang nila siguro mag-swimming lesson na. So, ito yung way papuntang, isa sa mga way papunta sa Upper Hutt, Wallaceville na subdivision. Hindi talaga siya Wallaceville. Wallaceville yung name nung area, yung place. Oo, pero hindi Wallaceville subdivision yung pangalan. Located lang siya sa loob ng Wallaceville. Oo, hindi ko alam kung anong pangalan nung subdivision nila yun. Pero Wallaceville lang yung yung nila. Ayan, Save Mark. Di pa kami nakapunta dyan. Ano ba meron dyan, Darlie? Parang mga mura din daw yung mga damit dyan, no? Oo. Parang Salvation Army din ata dyan. Parang kapag matyaga kang maghanap daw ng mga damit, makakahanap ka ng mga magaganda at quality pa na damit. Parang sa Auckland, mas maganda at mas maraming choices. Sabi ng friend ko na madalas din pumunta sa ganyan, sa Save. May mga times kasi na pag mga iniiwan na lang nila yung mga maayos pa nilang damit. Meron din sila dito mga clothing bin. Oo, yun. Doon may tatapon yung mga used clothes mo nang wala ka ng pagbigyan. So, ito na guys. Papasok na tayo sa may Wallaceville. Kung makikita nyo, yan na yung mga newly built na bahay dito. Nalagpasan ko yung isang exit. Itong nandito sa may left side namin, bago pa lang yan, hindi pa kami dyan nakapasok. Try natin ikutan sa ibang araw. Dito yung isa kong gustong puntahan O, tignan ko kung makaikot tayo dyan ngayon. So, ito guys, yung isa sa mga newly built na subdivision, ay nakikita ba nila? Kaya tanong ko si Mark kasi siya yung cameraman namin. So, ito, yung mga bahay dito, kung makikita nyo, dito sa may right side, mga townhouse yung itsura niya. Pero dun sa kabila, titignan natin, merong dun mga single detached. Nandito nakatira banda yung isa naming friend, yung aming ka-life group. So, ayan, nakita nyo. Maganda rin dito guys, yung community nila kasi tahimik. Although halos lahat naman ng lugar dito is tahimik. Pero dito lang kasi, kung makikita nyo, pare-pareho yung bahay. So, parang subdivision talaga na sa Pinas. Diba? May mga subdivision sa Pinas na pare-pareho yung mga bahayan. At sa iba yung developer nito kasi sa developer namin. Oo. Hindi ko alam kung sino yung developer dito. Pero maganda rin naman gumawa yung mga yung gumawa dito. Ayan, nakita niyo yung mga bahayan nila. Ikot lang tayo guys kasi dead end na to ito. Ayan duplex yan, tong nasa harapan namin. All block. Ganda rin ng design ng bahay nila.
So, iba-iba yung nandito sa lugar na to. Pero mostly is mga duplex. Tapos yung iba, ano bang tawag doon? Triplex o quadruplex. Kasi merong mga apatan. Like ito, nandito sa may side na yan, yung may black and white na yan. Apat na unit yan. Magkakatabi. Oo, na magkakatabi. So, Same address din. same address ba? Hindi to. Meron kasing iba na parang 2-1, 2-2 yung Or, unit yata. alphabetical. Oo, mga ganun. Or 2-A, mga ganun yung mga address nila. Parang ganda rito guys, mag walking, mag-bike. Ayun o, katulad yung nasa unahan namin, nagbabike. Nakaka-relax. Nakaka-relax. Tignan natin guys dun sa, sa bandang unahan. Ayun, may malapit na park. Meron akong nakita. May mga batang naglalaro. So, kung taga dito ka, tapos may anak kang maliit, lakad lang kayo. Tapos, ayan. Actually, yun din yung isa sa kagandahan dito sa New Zealand. Magaganda yung mga park nila. Marami ding mga park. Na pwedeng pasyalan, pwedeng paglaruan na may mga playground yan, tulad yan na nasa ayan o, right side. nakita nyo. Diba? Kung ganda ng mga nandito. Ito, parang single detached na. Okay, oo, single detached na. Kinunet na rin pala nila. Parang dati kasi nagpunta kami dito ni Mark, hindi sila connected, no? Oo, hiwala. Oo, parang connected na siya. Ayan guys, ang ganda. Ganda ng lugar nila. Ano to? Nasa Upper Hutt, Wallaceville area. tayo. So, ito yung mga bahayan dito, yung mga newly built subdivision. So, makikita nyo, dito naman, hindi pare-pareho yung itsura ng bahay nila. Ipo tayo dun sa kabila. Sana naman hindi ako maligaw pagbalik namin kasi hindi ko tinandaan yung daan. Basta lang nagda-drive lang kami para lang din mapakita sa inyo. First time namin Kaya tinitingnan din namin. Dito sa banda dito, pero nakapunta na tayo dun sa kabila kasi dun yung friend namin nakatira. Pagka nagla-life group kami, minsan sila yung nag-host doon. So ditong banda na to, yung mga single detached, ngayon lang kami nakapunta dito, nakapasok. Gusto ko sanang pakita sa inyo yung may nakita ko, may mga puno-puno doon, kaso nalagpasan ko na. Sorry guys, siguro sa susunod na lang ulit kapag gusto nyo pang makita more on itong community na to. Pero malaki siya guys. Malaki siya at nahalata nyo, wala rin masyadong nakapark sa labas. I mean sa street mismo. Oo. Naka-ramp sila sa may garage nila tulad niyan. No? Pati ang lalaki yung ibang bahay nila, ang lalaki ng cut ng bahay. Like eto ang dami niyang lemon. Ano ba yan? Orange. Ang ganda ang dami niyang orange. Hindi lang ako guys yung wala akong green thumb. Hindi ako yung mga tinatanim ko parang hindi nabubuhay. So may mga bahay dito na malalaki yung cut. Meron ding mga maliliit like ayan yung nasa harapan namin, mukhang maliit lang din yung cut ng bahay nila. So parang feeling ko, according dun sa mga friend naming iba, ang sabi nila, itong Wallaceville is parang Australia vibes. Although di pa kami nakapunta ng Australia. Kaya sabi ko, according to our friends na mga nakapunta na doon, ang sabi nila, ang Wallaceville daw ay parang Australia vibes. So, feels. Oo, or Australia feels. Ayan, ganda ng bahay. Ito guys, ang ganda ng bahay na to. Laki. Ang laki. Ang swerte siguro nung mga nakabili dito, nung mga yung hindi pa ganong kamahal yung bahay, hindi pa taas. Oo. So siguro yung mga unang-unang nakatira dito or nakabili ng bahay. Mga ilan years back ba yan siguro? Parang nag-start kasi based dun sa nung naabutan namin. Parang nag-start kasi magmahal yung mga bahay dito after COVID, like 2020 yata. Kasi parang 2019 darling, parang medyo okay pa yung yung house presyo. prices. So ito ang
Nakadaan na tayo Turn na. dyan. There's a Dito corner siguro. house, yung corner house doon. Let's Ah. check. Hindi kami kapag house tour. I mean, yung tumingin ng bahay dun sa ano. Kasi yung iba, pagka mga ganyang existing na bahay, hindi namin sigurado kung allowed ba kaming i-video tapos ipakita sa YouTube channel namin. Kaya siguro ganto-ganto na lang tayo, guys. Yung Yes, susubukan pa rin namin kapag Oo. pumayag sila. Siguro kapag ka ganun, pag may gusto or may magre-request sa inyo, susubukan namin, itatanong namin dun sa agent bago kami kung papayagan kami, di okay. Pag hindi, siguro sa yung mga labas na lang yung pwede naming ipakita sa inyo. Kasi yung mga katulad niyan, mga binebentang bahay, may-ari kasi niyan, 'di ba? So hindi namin alam, baka mamaya hindi mo masabi, mahagip nila sa YouTube, malay mo follower din pala namin sila. Silent viewers. Silent viewers. So kahit na hindi nila kami naiintindihan kasi Tagalog yung sinasabi namin. Actually O gusto nyo rin kahapon kami mag-English para international. kahapon yung aking dating katrabaho si Sijo, darling. Ah, Oo. Nag-message kasi sa akin si Sijo. Meron nanonood ba siya? meron siyang tinatanong. Tapos parang sabi ko sa kanya, can you watch our Sijo, we have a YouTube channel. Sabi ko Yeah. ganon. Can you please support our YouTube channel? Can you subscribe? And can you please tell your wife? Mga ganon-ganon. Tapos sabi niya sa akin, is it Tagalog or English? Sabi niya, yan naman yung tinanong niya sa akin. Sabi ko, it's Tagalog. Sabi ko ganon. Pero sabi ko, kahit di niya ako naiintindihan, Kahit naman mag-English tayo, baka hindi rin niya wala tayo maintindihan. yun nga, sabi ko dun sa dati kong katrabaho, na kahit di niya ako maintindihan, support na lang kami. Mabait yun, si Siju. Lumipat na sila ng Australia. Indian yung si Siju. Pero, Masarap din magluto. So, isa sa talagang pinakamasarap na biryani, guys, na Natikman natikman namin. ko. Yun yung nadaanan namin. Tinuro ni Mark yung nakita nyo yung may for sale. Nakapag kami dun nakapag video kami. Kaya lang parang nagbago yung isip namin ni Mark nga na i-post. Kasi nga, sabi namin ni Mark, baka kasi yun, hindi kami allowed na take ng picture or video. Eto pala guys, may ginagawa pa. Na tayo. bandang dulo na. Nasa bandang dulo na tayo. Ikot na lang siguro ako dito, guys. Kasi hindi ko alam kung pwede ako. Okay. Dito pala yung May Mall na yan. Nakikita ko yan eh. Akala ko sa may sa may bandang tumpas sa may bandang Remutaka. Dito lang pala yan. Na ko guys, yun yung May Mall na na binibuild nila na subdivision. Kasi madalas ko nakikita yan nung dating active pa ako sa Facebook. Although ngayon nagbalik active na ulit ako kasi nag-YouTube kami. So kung makakapansin ng mga ibang friends namin na medyo nagla-like na ako doon sa mga kasi mga medyo sa mga post nyo, medyo naging active na ako sa social media ulit. Kasi dati hindi na talaga ako nag-YouTube. Check. So Check na pabalik sa tayo. open yung kanina. Saan? Ito yun eh. Hindi yan yun yung corner house na malaki. Saan banda? Balik natin sa kaninang May pinapa si Darling Love sa akin. Nakita ko doon corner house na open home eh. Kaya lang di ko na alam kung saan banda yun. Yung malapit sa park. Malapit sa park. Ganda. So ayan guys, ito tingnan natin. Ito may ribbon eh. Ito. Bagalo mo. Nakita nyo ba yung ribbon na yan? Kung nabili na. Nabili na siguro yan. May paribon na sa pinto. Ang regalo. So dito sa may left side, naku darling, hindi ko na maalala kung saan yun. Diretso na lang ako ha. Diretso na lang. Yan guys. Hindi ko na guys Paikot-ikot na lang kami. Oo. Eto sold na Tignan nyo. Napakita mo ba darling? Hindi pala. Hindi na napakita ng darling ko. Sorry kasi ka na. So, meron dito. Ito pala mixed din. Meron din dito na townhouse. Yung mga triplex, quadruplex
na bahay. Ayan o, ang gaganda. So umabot na ulit siya, so kaya siguro wala naglalakad or nagja-jogging. Dito sa may bandang right side ko guys, may mga puno. Maganda din siguro dyan kapag ka summer or maaraw, lakad-lakad kayo kung meron kayong alagang aso. Mga Yan. fur babies nila, nilalakad ka. So dito pala sa may Wallaceville, combination siya ng parang townhouse and single detached. Dun kasi sa may Wainuwi naman, sa may community namin, parang siya yung more on single detached, pero merong mga bahay na naman, townhouse, pero puro townhouse naman, di ba, dahil yung multi-part. Tapos yung isa naman, yung napuntahan natin, parang, ayun din yung, may more na subdivision, karugtong pala doon. Nasaan yun? Kanina yung park? Hindi ko alam. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung mga puno. Parang masarap dyan maglakad, picnic, or mag-relax. Sa ilalim Kapag ng puno. gusto mong Mag-unwind. Mag-unwind. Ayun, meron din tong playground kung nakita nyo. So, dito sa banda naman na to guys, mga townhouse naman yung bahayan. Ayan. Yun nasa left side. Sa may left side. Ang ganda ng community nila guys dito. Malaki pala tong may itong Wallaceville. Looban. Tapos siguro iba, hindi ko sure, iba-iba ba yung mga developer nung Ito yung karugtong ng Maymorn. Akala ko talaga dun sa may bandang na to, Parimotaka. Gilis Group pala ang dito guys, ang developer. Parang ang likod dito, darling, ano bang tawag doon? Yung karerahan ng mga kabayo. Ayan, yung part na yan. Yung nakikita mo yan sa may right side. Parang yung likod yan na ba yun niya. sa mismong Oo, parang. Nakita truck. ko dun oo. Malawak. Dito, ang ganda rin guys, Tingnan niyo. Ano pa yung windshield ko? Kasi umaambon na naman siya. Umaambon na naman Namalakas yung tulo. Ayun, ambon. Ito, mga single detached na up and down. Ang ganda rin ng mga bahay dito guys. Gaano kamahal kaya din? Yun ang tanong. So, pasok tayo dito sa Pasok may sa isang street. street. So, hindi ko alam kung kailan, bago lang, may ribbon. May pa yung ribbon, bahay. Niregalo lang. Niregalo siguro sa kanya ng kanyang asawa. Ang Vice swerte versa. naman ng niregaluhan na yan, okay. Wala nang Sorry, dead end na pala siya. Dead end na siya. Pero ito ayan, yung single detached din. open yata yun. Ito mga sold na. So guys, ikot tayo kasi dead end na. Dyan sa parking. Pasok lang. Lot 7. Lot 7. Ito, bago to. Wala pang may-ari. Surprise! House tour na namin. Sa likod niyan yung yung truck nga. Race truck. Yan. Medyo pag pick up mahirap or lang. youth yung sasakyan mo para sa side na to, medyo mahirap. Oo, medyo mahirap lang pala dito sa part na to kasi ang titid ng daan niya. Masikip Tapos, parang di ka rin pwedeng mag-park sa daan kasi makaka-istorbo ka. Hindi pwede dahil may yellow line plus yung signage na ayan. Kaya lang guys, tigil lang ako kasi gusto ko makita yung niya, kung makikita ko yung loob, ay wala. Hindi ko makita. Gusto ko sanang makita yung pinakalikod nito kung gaano Balikan natin, tingnan natin sa open home doon. Tingnan Sa natin. isang open Yun home. sa corner lot, malaki. Tanda mo ba? Malapit sa playground, yun ang playground. Daming playground na daanan. May pinadabalikan si Darling sa Corner sa lot may, na.
Tingnan natin kung madadaanan ko, makikita guys, natin. Oo. kung matatandaan ko. So guys, ito ang isa sa mga subdivision dito sa Upper Hutt. Ito yung itsura ng mga bahay dito sa New Zealand, yung mga newly built na bahay. Ganda ng community nila dito. Minsan naman, sa next naman, dali namin kayo dun sa Manapuri Grove, dun sa may Kelson. Maganda din dun. Although, nung nakapunta kami dun ni Mark, yung bago pa lang yun na binibuild, no? Hindi pa siya, Wala pa. dinedevelop, Dinevelop sorry. pa lang. Hindi pa parang tapos yung pinaka stage 2. So, if ever, pag napadaan doon, first time din naming makikita Nakakapasok yung sa stage community. 2. Oo. Stage 1 nakapunta na tayo, Tama. darling. Nakaikot Yan na. sa community ng stage 2. Oo, yung stage 2 hindi pa. Yung my daughter ko, napakatahimik sa likod. Parang may kasama kaming baby. Gusto nyo makita mo. Face reveal. Hindi nagsasalita yung aking my daughter. Napakabait nitong anak kong to. Baka nagugutom na kasi. You're hungry na. You're hungry na daw siya. Ayan guys, so, mga park. Anong gusto mong kainin, anak? Tingnan namin kung ano makakainan namin. So pansin nyo rin, iba-ibang kulay. May mga black, brown, then gray, white. Iba-iba lang yung ano nila, yung parang model ng bahay. Pero may mga kapareho silang bahay. So, ano nga siya, yung parang Pinas din, di ba, na subdivision. Hindi lang namin alam kung may mga ano ba dito. Hindi, pag diniretso ko siya, yun Yung kanina? Oo. Saan yung kanina? Hindi ko alam kung saan yung gusto mong Yung kanina pinapahanap malapit mo sa akin. Pasok tayo dito ulit. Ito yung nalagpasan natin unang gate mo. Hindi, yan na yung pauwi. Palabas na yan eh. Sige, saan ka pa? Wallaceville Reserve pala to, guys. So, yung pangalan niya, Wallaceville Reserve. Hindi ko alam kung yun yung pangalan ng subdivision nila, ha. Pero yun yung nakita ko dun sa may sa may park, oo. Saan yun sabi mo, darling, na ano? Corner lot lang, malapit dun sa playground. Sige, Guys, subukan natin hanapin kung ano. Ikot ulit tayo, Ikot. pero Pasyal. kapag hindi ko na nakita, eto na yun. May ibang mga street na hindi na namin pinasok kasi pare-pareho naman yung bahay. Makikita nyo yun. At least yung may idea kayo anong itsura ng mga bahayan dito sa New Zealand. So, yan yung isang nadaanan Yan, sold natin to na sold kanina. na. Yan guys, so Pakatahimik dito, guys. Hindi ko alam kung magkakakilala din yung ano. Ayan o, Wallaceville Reserve yung nakalagay. kita ba sila? Nakita ba? Hindi. Hindi. So, napakatahimik. So, hindi ko alam kung magkakakilala ba yung mga magkakapit-bahay dito. Doon lang sa may area namin, lucky lang kami kasi meron kaming, pasok tayo dito guys, meron kami doon yung mga karamihan ng mga kapitbahay namin ay kakilala namin, mababait naman. So meron kami doon, yun nga yung dalawang Pinoy na kaibigan namin, doon din nakatira, pero doon din namin sila nakilala. Tapos yung isa naming kapitbahay na katabi namin, both sides, napakabait din nila. Ibang lahi naman sila, hindi sila Pinoy. Pero kakilala namin. So, maganda yun yung kakilala mo yung kapitbahay mo, no? Kahit hindi kayo parating nag-uusap. Pero to si darling ko, pag nakikita nila to, nakikipagtsikahan to si darling eh. Kahit nanonoslid na, no? So guys, napapractice din namin ng English namin. Okay, mag-alala kahit nagtatagalog kami. Nagtatagalog kami guys kasi pag nasa trabaho ka, Pati mga kausap ng mga kapitbahay namin. oo, naubusan ka Sabi din na ng ng English. So at least napapahinga kami sa pag-i-English niyang darling ko Sa pag pagbablog. pag nagbablog, pagka nasa Kausap namin bahay. kayo. Oo. Kasi yung mga kapitbahay namin ay yun nga, ibang lahi. Siyempre, pagka nakipagtsikahan ka sa kanila, eh, English kayo, nosebleed kaming dalawa ng darling ko. Pero mababait yung mga kapitbahay namin. One time, yung bahay namin nag-alarm kasi nag-set off yung security alarm. Hindi ko na makita, darling.
Kasi last round na lang dito. Ayan guys, so may ikot pa tayo? nagpapalakad ng kanilang fur baby. Isang ikot pa daw, guys. Isang ikot pa. Sabi ng darling ko. Para makita nyo pa yung ano. Hindi ko alam kung nadaanan na namin to. Kasi parang tingin ko na tuloy pare-pareho na yung itsura ng bahay. So, hindi ko alam kung nakita nyo na to kanina o nadaanan na namin to. Anyway, so going back dun sa sinasabi ko na nung nag-set off yung alarm ng bahay namin, yung security alarm, nag-text agad yung kapitbahay namin kay Mark. Actually, na-touch nga kami. Parang nadaanan na natin to. Oh, yun yung port kanina. Sorry guys, sana puputol yung aking sinasabi. So, na-touch kami sa kanya kasi hindi namin siya kaibigan sa Facebook. Hinanap niya pa talaga si Mark sa Facebook para lang siya i-message to let us know na yung aming alarm sa bahay is nag-set off. So, tapos dali-dali kaming umuwi kasi nga akala namin is hindi titigil yung alarm hanggat hindi namin siya parang nadi-disarm. So, nung umuwi kami, parang sabi naman niya ay inikutan niya yung bahay namin para i-check kung merong nakapasok na ibang tao or ibang mga intruder kasi nag-trigger intruder alarm natin nun. So, sabi niya sa amin, inikutan naman daw niya yung aming bahay. So, wala naman daw siyang napansin na, alam mo yon, kakaiba or may nasira or something, sabi niya ganun. Pero, na-touch kami sa kanya kasi guys, alam mo yun, nag-effort pa silang hanapin si Mark sa Facebook. I-message pa kami to let us know na nag-set off yung alarm. So guys, siguro pabalik na kami. Hindi na namin makita ng darling ko yung nire-request niya. Hanapin pa yung isa na nakalagay na for sale. So medyo pininisan ko na kasi may nakalagay, may nakasunod dun sa likod. Although hindi ko alam kung ano yung speed dito. Mukha namang 50 yung speed dito kasi ano naman siya. Palabas na. So yun, palabas na tayo ng Wallaceville. Pero nandito pa rin tayo sa may Upper Hut guys. Kikita nyo, ayan, nakalabas na tayo ng subdivision nila. Nandito na tayo sa may Upper Hut. Isa sa main road. Ano bang takbo dito, darling? 80. So, may madadaanan tayong army camp. So, 50 pala. So, yun lang guys. Kaya, natutuwa kami. Pati, yung aming neighbor na yon is every occasion, no? Parang Easter Sunday, ano pa ba? Lagi siyang nagbibigay ng chocolates. Lollies, candies, lollies sa mga bata. Kahit na nakikita niya na yung mga anak namin is malalaki na. Nag-e-effort sila. Mag-asawa yun eh. Mga bata pa sila. IT. Wala pa silang baby. Pero yun, nakakatuwa sila kasi nga pag may mga occasion like mga kunwari Christmas, tapos Easter Sunday, meron pang isa yung nakalimutan namin na ano siya, tawag dito, nagbigay ng chocolate sa mga bata. Kasi nasa right side ng army camp. Ito golf course naman guys. Golf course naman itong nasa left side. So maganda yung yung community ng Wallaceville kasi maganda rin yung nila, yung paligid nila. Ito yung may golf course. Merong malapit sila sa army camp. Malapit sila sa mga shops, sa Pack and Save. Malapit sila sa Briscoes, Mitre 10, yun. So very convenient din yung area nila. Sa ganun din yan. Imbes na pupunta pa sila sa main city para pumunta ng Briscoes, mga ganun. Meron na sa lugar nila, sa community nila mismo. Hindi na nila kailangan lumayo. So guys, di ko alam kung nakikita nila darling, no? Yan, no? Yung ano ba? Ano yan? Trimata Prison? Isa yan
bukod sa hindi pa kami nakatira dito, hindi namin Masasabi, so hindi namin makakompare kung sinong doon kasi sa Wainui, kung saan kami nakatira, parang ang pinakamalamig ay -1. So far, doon sa yung since na tumira kami doon, parang -1 pa lang yung na experience namin, temperature. na malamig. Pero dito daw, parang dati sabi ni paring Nomer, nag-3, no? Ayan, train. So guys, sana nag-enjoy kayo sa Road paikot-ikot trip. natin. Paikot-ikot natin sa Wallaceville. Oo. Next time, pagka nagkaroon naman kami ng time, ikot naman namin kayo sa may Manupuri Grove sa may Quezon. Isa din siya sa community dito sa Lower Hutt. Maganda din doon guys kasi naman doon is overlooking. So guys, hanggang dito na lang muna. Putulin muna namin ang aming video dahil mahahanap kami ng makakainan dahil ang aking may daughter ay nagugutom na daw. So maraming salamat po guys sa patuloy niyo pong pag-support at panonood po ng aming video. God bless po.